Vodka please. Order ni Brenda sa lalaking bartender. Your order, ma'am. Nagpapakit na wika ng bartender kay Brenda. Mabilis niyang kinuha ang baso at matalim na tiningnan ang lalaking bartender. Don't be sweet, hindi bagay sa'yo. Kasi kayo mga lalaki, pangkama lang ang tingin niyo sa aming mga babae. Akala niyo, nakakataas ng ego ang pagiging babaero niyo. Kaya simula ngayon, hindi na ako maniniwala sa mga lalaking katulad niyo. Mga siraulo kayo at mga sinungaling. Sigaw ni Brenda sa lalaking bartender at nilagok ang isang baso ng vodka. Hindi na lang umimik pa ang bartender at dahil gusto niyang maglasing ay nag-order pa siya ng isang case ng beer. She's going to be wasted tonight. Kakabreak lang nila ng kanyang boyfriend na si Rendell kahapon. Rendell was her friend. They knew each other way back in college, but they cut their communication after graduation. Pero after 2 years ay nakita silang muli. She's now a successful interior designer, and Rendell is an engineer. Hindi akalain ni Brenda na naliligawan siya ni Rendell. Rendell is known as a womanizer in college, pero dahil akala ni Brenda ay nagbago na ito dahil hindi na ito isang college student, kaya sinagot niya ang binata. But she's wrong, because womanizer will always be a womanizer. She wants to be a mess tonight. Nakita niya kasi ang gagawin si Rendell na may kahalikang babae, kaya nagtungo siya sa bar para makalimot. At malino pa sa kanyang isipan ang sinabi ni Rendell sa kanya. You're boring to be with me, Brenda. Kaya I'm not sorry that I cheated on you. Walang pagsisising sabi pa ng magaling na si Rendell sa kanya. Ang sabihin niya, masyado lang talaga siyang makate. Ano tingin niya sa akin? Her bed warmer? Manigas siya. Galit na bulong ni Brenda sa kanyang sarili. Habang si Alvaro ay kakapasok pa lang sa bar ng oras na yon. Gusto niyang maghanap ng babaeng makakaulayaw niya sa gabing yon. He never liked the word commitment. So, he just decided na wag magkaroon ng girlfriend. Mas prefer niyang magkaroon ng fling or ka-one night stand na babae para sa kanyang pangangailangan. I hope may mabingwit ako ngayong gabi. Bulong ni Alvaro sa sarili habang inililinga ang paningin sa loob ng bar. Ngunit wala man lang siyang natipuhan sa mga babaeng natatamaan ng paningin. Mukhang malas ako ngayong gabi Maybe iinom na lang muna ako. Umupo siya sa may bar counter at nag-order ng Bloody Mary. I really hate you. Pagsisisihan mong ginawa mong panloloko sa akin, gago ka. Dinig ni Alvaro na litaan niya ng isang babae sa tabi niya. Napalingon naman si Alvaro dahil sa malambing na boses nito. For the first time in his life, bigla na lang kumalabog ang puso ni Alvaro nang makita ang maamong mukha nito. Para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Pero mukhang anghel na walang pakpak dahil sa lakas ng pagmumura nito. Damn, kapag nakita ko siya ulit, ipapamukha ko sa kanya kung sinong sinayang niya. Anong akala niya sa akin? Pangkama? The hell with him. Patuloy na paglilitan niya ni Brenda kahit na walang kausap. Namamangha naman na tiningnan ni Alvaro ang dalaga. She has an angelic voice na kahit magmura ay ayos lang. Hindi napigilan ni Alvaro ang sarili at hinarap ang dalaga at kinausap. Miss, are you alone? Tanong niya sa babae kahit halata namang mag-isa lang to. Naiiritang tiningnan siya ni Brenda. Back off, hindi ako nagpunta rito para makipaglandian. Inis na wika nito sabay irap. I'm not asking you to flirt with me, miss. Really? So anong pakay mo at nagtatanong ka sa akin? Makipagkaibigan? Hindi ako uto-uto para lang alam mo. Gusto ko lang natanungin ka. May malanghel ka kasing boses at kasing ganda ka rin ng anghel. So, I want to know you. Napangiti ng pagkakang babae. Wow, what an easy move you have, mister. Pero I'm sorry at hindi mo ako madadaan sa mga paganyan mo. As I said earlier, back off. Supla nito sa kanya sabay lagok sa alak na hawak. I'm Alvaro, and you are? Bali walang pakilala niya dito. Naaaliw siya sa katarayan nito. You don't need to know. Oh, okay, it's fine. Pero pwede ba kitang samahang uminom? You're not allowed. Uminom ka mag-isa mo. Gusto ko nang may kasamang uminom Pwes, maghanap ka ng iba. Huwag akong pestihin mo, lalaki. Kita mong nag-e-emote ako, Mataray na wika ni Brenda. Hindi pa ito lasing kaya alam pa nito ang ginagawa at sinasabi.
Naiinis ito sa sarili dahil kahit hindi nito masyadong maaninig ang mukha ng lalaking nagpakilalang Alvaro, boses pa lang ang naririnig ni Brenda ay para nang lalabas sa ribcage nito ang puso. Ewan nito pero ang lakas ng epekto ng lalaking katabi nito ngayon. In short, malakas ang sex appeal ni Alvaro. Kaya kailangan mo siyang iwasan. He's dangerous. Paalala ni Brenda sa sarili. I want you. Biglang bulalas ni Alvaro sa dalaga. Mabilis namang napalingon si Brenda dahil sa narinig. Hindi alam ni Brenda na halos magkadikit na ang mukha nila ni Alvaro, kaya sa bigla nitong paglingon ay naglapat ang kanilang labi. Nanlaki ang mga mata ni Brenda at hindi alam ang gagawin. Habang si Alvaro naman ay napangiti dahil sa pagkakadikit ng labi nilang dalawa ng dalaga. She has the smoothest and sweetest lips that I ever tasted. Komento ng isipan ni Alvaro. Ginalaw ni Alvaro ang kanyang labi kaya naman biglang natauhan si Brenda at mabilis na inilayo ang sarili kay Alvaro. Akma nitong sasampalin ng binata nang may magsalita sa likuran. So, nagsinungaling ka pala sa akin nang sabihin mong minahal mo ko. What's this? Kakabreak lang natin kahapon tapos may kahalikan ka ng iba ngayon? May galit sa boses na wika ni Rendell kay Brenda. Bigla namang uminit ang ulo ni Brenda dahil sa narinig. Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagloko sa ating dalawa. You cheated first, Rendell. And sabi mo nga break na tayo. So, wag mo akong pakialaman kung sino man ang halikan ko. Is that clear? Well, I changed my mind. I want you back, Brenda. I just realized na hindi ko pala kailangan ng babaeng yun. I just want to bed her. Pero ikaw pa rin ang mahal ko. I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo kahapon. Can I have my second chance? Nakikiusap ang boses ni Rendell habang nakatingin kay Brenda. Dahil sa inis ni Brenda ay tumayo ito at malakas na sinampal si Rendell sa muka. Agad ding tumayo si Alvaro at hinawakan sa bewang ang dalaga upang alalayan. Dahil sa inis at galit na nararamdaman ni Brenda, ay wala na itong pakialam kung nakahawak ang kamay ni Alvaro dito. At mas lalong wala na itong pakialam kung magkalapit man ang kanilang mga katawan ng estrangherong lalaki. Second chance? Naririnig mo ba yung sarili mo, ha, Rendell? Pagkatapos ng mga sinabi mo sa akin kahapon, hihingi ka ngayon ng second chance? Wala ka bang kahihiyan? Oo. I'm here para humingi ng pangalawang pagkakataon sa'yo. May masama ba sa hinihiling ko? Walang masama sa hinihiling mo. Pero hindi na kita bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon, Rendell. I don't want a womanizer and a cheater man in my life. I only cheated once, Brenda. Lahat ng tao binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Hindi ka karapat dapat bigyan ng second chance, Rendell. Matatag na sagot ni Brenda. Nagtatagis ang mga bagang ni Rendell nang tingnan ng dalaga. Mas nanggalaiti ito sa inis nang makita ang lalaking katabi ng dating kasintahan. Matalim na tiningnan ni Rendell si Alvaro, pero walang pakialam si Alvaro sa masasamang tingin ng lalaki sa kanya. Mas matalim kasi ang mga tingin ni Alvaro kay Rendell. Siya pa ang dahilan kung bakit ayaw mo na akong balikan, ha, Brenda? You cheated on me. Parang baliw na wika ni Rendell sabay turo kay Alvaro. For your information, I didn't cheat on you. Nababaliw ka na ba? Hindi ba't may 3-month rule after breakup? Wala akong pakialam sa rules na yan, Rendell. Dahil sa inis ni Rendell, ay bigla na lang nitong hinawakan sa kamay si Brenda at hinila. Dahil biglaan ng nangyari ay nabitiwan ni Alvaro ang baywang ng dalaga. What the hell are you doing, Rendell? Sigaw ni Brenda sa dating kasintahan. May mangilan-ngilan na ring mga tao ang napapatingin sa kanila. You're my Hindi na natuloy pa ni Rendell ang sasabihin dahil biglang lumipad ang kamay ni Alvaro sa kaliwang pisngi nito. Hindi yun inaasahan ng lalaki kaya mabilis itong napaatras at bumagsak sa sementong sahig. Malakas na napasinghap si Brenda dahil sa nasaksihan. May mga tao na rin lumalapit sa kanilang gawi upang mag-usisa, pero hindi upang umawat. Sasabog na sa galit si Alvaro. Inaamin niyang babaero siya, ngunit hindi naman siya ang tipong namimilit ng babae kung ayaw. She's not yours, bastard. Babae, hindi dapat pinipilit. Kapag ayaw niyang sumama sa'yo, huwag mong pilitin. Nagpipigil sa galit na litanya ni Alvaro kay Rendell. Tumayo si Rendell at nakipagtitigan kay Alvaro. Mahina pa itong tumawa na tila ba iniinis si Alvaro. Talaga? Bakit? Jowa mo na ba si Brenda? Naikamo mo na rin ba siya? Kasi ako, pinagsawaan ko na siya. Pangiinsulto na Rendell at sinulyapan si Brenda na pulang-pula na ang mukha dahil sa sobrang inis.
Ganyan mo ba tatuhin ng isang babae, ha? Kapag hindi na nakipagbalikan sa'yo, ipagsasabi mo ang ginawa niyo noon? You're such a jerk. At ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung binabastos ang mahal ko sa harapan ko. Wala akong pakialam kung pinagsawaan mo na siya. The fact still remains na ayaw na niya sa'yo. Nakakasakit ng ego, hindi ba? Yan ang napapala ng taong hindi marunong magpahalaga sa kung anong meron sila. Shut up! Alam kong kakakilala niyo palang dalawa. Kaya imposible na mahal mo na kaagad si Brenda. Bakit kayong dalawa? Matagal na kayong magkasintahan pero minahal niyo ba ang isa't isa? Hindi nakaimik si Rendell sa sinabi ni Alvaro. Kumuyom lang ang kamao nito habang nakatingin sa kanya. Pagsisisihan mo ang araw na tinanggap mong babaeng yan. She's already tainted. Gugustuhin mo pa rin ba siya? I don't care about her past. Ang mahalaga sa akin na ngayon ay kami. And I will make sure na hindi mo na siya maaagaw pa sa akin. Now, before I break your bone in your body, umalis ka na. At wag ka na magpapakita pa sa akin o kaya naman ay sa kanya. Are we clear? Eh di sa'yo na siya. Alam kong magsasawa ka rin naman sa kanya eh. Makahulugan ang wika ni Rendell bago sinilyapan ng masama si Brenda. Nanginginig sa galit ang dalaga at gusto sana nitong sapakin si Rendell. Pero naisip nitong mauubos lang ang lakas nito sa isang walang kwentang lalaki. Napalingon si Brenda kay Alvaro na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Bigla na lang bumundol ang kakaibang kaba sa puso niya. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang kaba. Sa kakaibang titig ba ng binata sa kanya? O baka kinakabahan siya dahil sa lakas ng presensya nito at sex appeal na nakapanlalambot din ng tuhod. Are you okay? Untag ni Alvaro sa dalaga nang hindi siya magsalita at mataman lang na nakatitig kay Alvaro. Ayos lang ako. Thank you for your help. At dahil tinulungan mo ako, may gusto akong hilingin sa'yo. Sabi ni Brenda. Dahil kasi sa sinabi ni Rendell na pinagsawaan na siya nito, kaya naman gusto niyang patunayan sa lalaking kaharap na hindi siya isang maruming babae. Hindi makapaniwalang napatitig si Alvaro sa kanya. You can ask me anything you want. Basta kaya kong sagutin, why not? Wika ni Alvaro. Humugot muna ng malalim na hininga si Brenda bago tiningnan sa mga mata ang kausap. Claim me as yours tonight, Alvaro. Matapang na pahayag ni Brenda kahit hindi siya sigurado sa gagawin. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Alvaro dahil sa narinig mula mismo sa dalaga. Ilang segundo itong natulala bago nakapagsalita. Wait, hindi kita tinulungan para lang may ibigay ka sa akin, miss. I helped you kasi may babae rin akong kapatid. I can't deny my intention why I'm here in this bar. Naghahanap talaga ako ng babaeng pwedeng maka one night stand. But I know na iba ka sa mga babaeng hinahanap ko. Anong pinagkaiba ko? Babae rin ako. At kung naghahanap ka ng makaka-one night stand mo, ako na lang. I just want to clear things up. Kaya sana pagbigyan mo ako. Sigurado ka na ba sa gusto mong mangyari? I mean, ayokong pagsisihan mo ang desisyon mo ngayong gabi. I can be a gentleman now, but not in bed, darling. Hindi ko naman sinabing maging gentleman ka eh. I'm just asking you to have a one night with me. In any hotel or motel. That's it. Napabugan ng hangin si Alvaro at bigla na lang nag-init ang katawan nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Brenda. Okay, let's go to the hotel. Sabi ni Alvaro at tinungga ang laman ng baso bago binuhat si Brenda na parang isang sako ng bigas. Oh my goodness, put me down. Bulalas ni Brenda dahil sa ginawa ng binata sa kanya. Quiet, Miss Brenda. That's your name, sabi nung ulol mong ex, di ba? Oo. Pero, pwede bang ibaba mo ako? No, you made me horny, Brenda. Kaya bago pa ako sumabog, dapat nasa hotel na tayo. Seryoso ang boses na katwiran ni Alvaro. Nag-init naman ang mukha ng dalaga dahil sa makahulugang sinabi ni Alvaro sa kanya. Ginusto niya ito, kaya tumahimik na lang siya at hinayaan ng binata na buhatin siya hanggang sa sasakyan nito. Pagdating nila sa hotel ay parang may humahabol kay Alvaro dahil sa malalaki at mabilis nitong paghakbang. Hey, dahan-dahan naman ang lakad. Utos ni Brenda kay Alvaro. I told you, I'm horny. Seryosong sabi ni Alvaro na napapangiti ng pilyo. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Pagdating sa sexual na pangangailangan, gusto agad-agad? Ikaw ang nagsimula nito. You made me like this, Brenda. Kaya humanda ka.
I told you, I'm not a gentleman when I'm in bed. Womanizer will always be a womanizer. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Don't compare me to your ex-boyfriend, Brenda. I may be a womanizer, but I'm not a cheater. Umiigting ang panga na wika ni Alvaro kay Brenda. Hindi na lang umimik pa ang dalaga hanggang sa nakapasok sila sa hotel room. Pagkapasok pa lang sa hotel room ay agad na sinunggaban ni Alvaro si Brenda. Hindi na nakapalagpas si Brenda dahil sa isang halik pa lang ni Alvaro ay para na siyang nalalasing. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang epekto ni Alvaro sa kanya. O baka naman epekto lang yun ng alak. Isa-isang nahubad ang mga damit ng dalawa. Napatitig si Alvaro sa napakagandang dalaga. You're so beautiful, Brenda. Namamaos ang boses na puri ni Alvaro sa kagandahang taglay ni Brenda. Nagiinit ang mukha niya, maging ang kanyang buong katawan dahil sa kakaibang titig na ibinibigay ni Alvaro sa kanya. Cat got your tongue, baby. Akala ko ba matapang ka? Bakit parang umaatras ka na? I'm just nervous. Mahinang sagot ni Brenda. Hinawakan ni Alvaro ang baba niya at iniangat yun upang magtama ang kanilang mga mata. Don't be, dahil ngayong gabi, gagawin kitang rain ako. Hindi nagsalita si Brenda at ipinikit na lang ang mga mata nang ilapat ni Alvaro ang kanyang labi sa labi nito. Ang halik ang naging mitsa upang mas mag-init ang katawan nilang dalawa. Nang gabing yun ay isinuko ni Brenda kay Alvaro ang kanyang iniingatang pagkababae. Nagulat man si Alvaro sa nalaman ay nagdiwang naman ang puso nito dahil ito ang nakauna sa dalaga. Maagang nagising si Brenda. Naramdaman kaagad niya ang kirot sa kanyang pagkababae. Last night, she gave in to a stranger. At ang rason ay upang hindi ito mag-isip na isa siyang maruming babae katulad ng sinabi ni Rendell dito. Mababaw na rason kung tutuusin, pero inapakan na ng kanyang ego at damdamin, kaya bumigay siya. Kinapa niya ang kanyang puso kung may pagsisisi ba siyang nararamdaman. Ngunit wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang puso. Napangiti si Brenda nang maalalang nangyari sa kanila kagabi ni Alvaro. He was shocked. True to his words, hindi nga ito naging gentleman sa kama. He was rough, but it was good for her. Thank you for the memorable pleasure last night, Alvaro. Hanggang one night stand lang tayo. No commitment at all. Bye. Mahinang bulong ni Brenda sa natutulog na binata. Mabilis siyang nagbihis at iniwan si Alvaro sa hotel na yon. Makalipas ang 2 buwan ay bumalik sa normal ng buhay ni Brenda. Hindi na rin siya ginulo ni Rendell. Ngunit makalipas man ang 2 buwan, ay hindi pa rin nakalimutan ni Brenda ang pinagsaluhan nila ni Alvaro ng gabing yun. Napaigtad siya nang tumudog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Maricel sa screen, kaya agad niyang sinagot ang tawag ng kaibigan. Maricel, napatawag ka? Bungad agad ni Brenda sa kaibigan. I need you, Brenda. Magbakasyon ka muna, please. Pakiusap ni Maricel sa kanya. O bakit? Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Oo, malaki ang problema ko, Brenda. I really hate this guy. Napakayabang. Akala niya siguro hindi ko siya kayang talunin. The best kaya akong car racer. So, anong connection ko sa hate mong guy? As if kilala ko siya. Be my supporter, Beshi. I need you here, please. Ngayon lang naman to eh. Gusto ko lang talagang bigwasan ng lalaking yun at ipakita na mas magaling ako sa kanya. Do I have a choice? Yes, you have a choice, Beshi. Come here or you come here. Wala naman akong choice ah. Meron kaya, so choose. Napabuntong hininga na lamang si Brenda dahil sa sinabi ng kaibigan. Tamang-tama rin naman at nagbabalak talaga siyang magbakasyon. Kailangan mawala sa utak niya ang nangyari sa kanila ni Alvaro. She needs to distract herself. Fine, nakaplano rin naman ako magbakasyon eh. I have my 1-month vacation. Pagpayag ni Brenda. Yes, I will book you a ticket today ha. Kaya mag-empake ka na. Bukas ay lilipad ka na rito sa bayan ng Ginto. Excited na ako makasama ka, Besh. Masayang tili ni Maricel sa kabilang linya. Mukhang wala ka namang problema ha. Siguro na-miss mo lang talaga ako. Oo na, miss na kita. At gusto ko ring makita mo kung paano ko lampasuhin ang pansyong yun. Talaga lang ha? Oo nga. Sige na, bye na at kailangan ko pang i-book ka ng ticket papunta rito sa bayan ng Ginto. See you, Besh.
Paalam na ni Maricel. Okay, bye. Dapat talunin mong lalaking yun Ako pa naman ang number 1 fan mo. Ako pa ba? Wala ka yatang bilib sa BFF mo Bilib na ako sa'yo. Sige na, bye na talaga. Paalam na ni Brenda sa kaibigan. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Maricel at pinatay na ang tawag dahil kung hindi aabutin na naman sila ng ilang oras sa telepono. Mabilis niyang kinuha ang kanyang laptop at nagtipa ng vacation leave letter at ipinasa sa kumpanyang pinapasukan. Pagkatapos magpasa ng vacation leave letter ay mabilis naman yung inaprubahan ng manager niya. Mahigit 1 taon din siyang walang bakasyon kaya mabilis na naaprubahan ang leave niya. Sana lang talaga mawala na sa buong sistema ko si Alvaro. Baka tumanda akong dalaga nito. Maliwanag naman sa aming dalawa na one night stand lang ang namagitan sa amin. At isa pa, hindi niya ako pinilit. Ako ang kusang nagbigay ng sarili ko sa kanya. Kaya wala akong karapatang maghabol sa kanya. Kausap ni Brenda sa sarili. Ipinigit na lang niya ang mga mata. Ilang sandali pa ay kinain na nga siya ng antok. Sa kabilang banda ay nasa Antelmo Ranch na si Alvaro. Tinawagan kasi siya ng kanyang kapatid na si Sergio upang tulungan muna sa pamamahala ng rancho sa Guillermo. Si Alvaro ang may hawak ng coconut oil company nila na nakabase sa Maynila. Ngunit dahil sa pakiusap ng kanyang kapatid na si Sergio na tulungan si Guillermo sa pamamalakad ng rancho, pansamantala ay agad siyang pumayag. At sa loob ng 2 buwan, ay parang sirang plakang nagpapabalik-balik sa utak niya ang namagitan sa kanila ni Brenda. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang nakauna sa dalaga. Para na akong mababaliw. Inis na wika ni Alvaro sa kanyang sarili. Anak, bakit ka naman mababaliw? Nakadroga ka ba? Pabirong tanong ni Doña Cordelia sa kanya. Naman, babaero po ako at hindi drug addict. Nakasimangot na sagot ni Alvaro sa ina. Umupo naman si Doña Cordelia sa upuang kaharap niya. Iho, hindi ba't sinabi ko nang tigilan mo na pakikipaglaro sa mga babae? Alalahanin mo, babae ako at may kapatid ka ring babae. Ma, hindi ko naman po sila pinipilit Malinaw ang gusto namin. No commitment. Just plain Sige, ituloy mo yung sinasabi mo, tatamaan ka sa aking bata ka. Hayaan nyo na nga ako, ma. I don't like commitment, okay? Sandaling natahimik ang mag-ina nang bigla na lang pumasok sa sala si Don Antelmo. Sa ngayon ay hindi mo pa gusto ng commitment, anak. Pero paano kung mahanap mo ng babaeng magpapatibok ng puso mo? Ayaw mo bang makasamang babaeng yun hanggang sa pagtanda mo? Tanong ni Don Antelmo sa kanya. Natahimik si Alvaro. Bigla niyang naisip si Brenda at ang gabing pinagsaluhan nila. Ang pagtatanggol niya rito at ang kakaibang pagtibok ng puso niya para sa dalaga. Oh, natahimik ka na. May babae na bang nagpapatibok ng puso mo, anak? Paano ba malalaman kung mahal mo na ang isang tao, Papa? Seryosong tanong ni Alvaro. Hinawakan ni Don Antelmo ang kamay ng kabiyak at mapagmahal niya itong tiningnan. Paano nga ba malalaman kung mahal mo na ang isang tao? Well, simple lang ang tanong na yan, anak. Ang tanong, alam mo ba ang pakiramdam ng magmahal? Dahil kung hindi, mahihirapan kang malaman kung mahal mo na nga ba ang isang tao o hindi. Pero, paano niyo po nalaman na mahal mo si Mama? Dahil dito, anak. Tinuro ng ginawang dibdib nito. Sundin mo ang puso mo. Kapag yan tumibok ng mabilis para sa isang tao, kapag ang taong yun ay hindi na mawala sa isipan mo, at kapag inisip mong mapupunta na siya sa iba ay parang pinipiraso ang puso mo at para ka rin mababaliw. Pagmamahal na yun, anak. Gusto mong makasama siya bawat segundo. Gusto mong pasayahin siya at gusto mo siyang protektahan sa lahat. Napapangiti ka rin maisip mo pa lang siya. Kapag naramdaman mo yan lahat at sasabihin mo sa akin na hindi mo mahal ang taong yun, hindi ko na alam kung ano pang tawag dun. Tumango-tango si Alvaro. Salamat po, Papa. Sana nga dumating din ang araw na may babaeng magpapatibok ng puso ko. Anak, sana naman magtino ka na. Tingnan mo nga ang iba mong mga kapatid. May masaya na silang love life. Sana ikaw rin. May pakiusap na wika ni Doña Cordelia. Huwag ka mag-alala, Mama. Isang araw ay ipapakilala ko sa iyo ang babaeng gusto kong iharap sa Diyos at sa inyo. Ipapanalangin ko yan, anak. At kapag may nagpatibok na ng puso mo, dapat akong unang makakakilala, okay? Of course, Mama. Ikaw na rin pong kikilati sa kanya. Okay po ba? It's my pleasure, son.
Nakangiting wika ni Doña Cordelia. Sa may kwadra muna ako, nandun daw si Pancho. Samahan ko na lang muna siya sa pagdalo sa mga kambing at baka. Paalam ni Alvaro sa mga magulang. Okay, sige. Kumain kayo mamaya sa tamang oras, okay? Bili ni Doña Cordelia. Yes, ma. Nakangiting sagot ni Alvaro bago tinungo ang kwadra ng mga kabayo. Nakita kaagad ni Alvaro ang kanyang kapatid habang hinihimas-himas ang kabayong si Hercules. Pancho! Mabilis namang lumingon si Pancho sa kanya. Triplet sila. Si Guillermo na lumagay na sa tahimik ang isa sa kanila. Oh, Alvaro, nandito ka pala. Gusto mo ring mga bayo? Hindi. Gusto ko lang sanang tulungan ka sa pagbisita at pagpapakain ng mga kabayo. Ah, ganun ba? Ikaw na lang ang magpakain sa kanila. May gagawin pa kasi ako eh. Anong gagawin mo? Nandito tayo para pansamantalang humalili sa trabaho ng mga kapatid natin, di ba? Ititrain ko muna ang kabayo ko. May naghahamon kasing babae sa akin eh. She's a car racer. At hinamon niya ako ng karera. Next week na laban namin kaya maghahanda ako ng mabuti. Babae? Car racer? Bakit kabayo yung tinitrain mo? Well, kabayo ang gagamitin kong pangkarera. Hercules is my favorite horse. At saka mabilis at magaling tong si Hercules kaya siguradong panalo na ako. Tsk, may pagkasira ulo ka rin eh, no? Tinan lang natin kung manalo si Hercules sa isang makina. Baka mamatayan sa hapon, lagot ka kay na papa. Pero sama ako sa laban mo ah. I want to meet that girl. Hoy Alvaro, sinasabi ko sa'yo, bawal siyang ligawan. Pagbabanta ni Pancho sa kakambal. Mahina namang natawa si Alvaro. You like her? Hindi ah, in her dreams. So let me meet this woman, Pancho. Whatever. Sige na at maglipot ka na, magpo-practice pa ako. Okay, good luck bro. Yeah. Umalis na nga si Alvaro sakay sa kabayo niya, habang si Pancho naman ay inumpisahan na magtrain sa kabayo nito. Samantala, isang linggo nang nasa bayan ng Ginto si Brenda, at araw-araw nga nagpa-practice ang kanyang kaibigan na si Maricel gamit ang sports car nito. Siya ang taga-timer sa performance nito. 4 minutes and 30 seconds! Sigaw ni Brenda nang huminto ang sasakyan ni Maricel sa finish line. Yes, mukhang mananalo na talaga ako sa mayabang na yun. Tili ni Maricel at saka lumabas ng kotse nito. I know na mananalo ka. Sa ngayon, tama na muna ang practice at magpahinga ka na. Baka dahil sa sobrang pagod mo ngayon, hindi ka na makalaban pa bukas. Okay, friends. Let's go sa bayan. Mag-unwind tayo. Okay, gusto ko yan. Nagsaya nga ang magkaibigan sa paglalakwatsa sa bayan ng Ginto. Nag-food trip din sila at sinubukan ng kung ano-anong pwedeng pagkaibangan. Kinabukasan ay napapailing na lang na sumakay si Brenda sa sasakyan ng kaibigan. Papunta na sila sa lugar kung saan gagawin ang karera. Nang makababa siya sa sasakyan ni Maricel, ay agad na natulos ang kanyang paa sa kinitatayuan. Nagtama lang naman ang mga mata nila ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Nakatingin din sa kanya ang binata. Hawak-hawak nito ang isang itim na kabayo. Maricel, ang lalaking may hawak na itim na kabayo ba si Pancho mo? Mahinang tanong ni Brenda sa kaibigan. Pancho ko? Never ko siyang magiging Pancho, no? Ang hambog kaya nun. At saka, hindi siya si Pancho. Si Alvaro yan, kakambal ni Pancho. Kilala ang mga ranchero dito sa bayan ng Ginto. Mabait kasi ang pamilya nila at hindi mapangmata sa kapwa. Pwera sa isa dyan. Mahabang sagot ni Maricel. Ah, magkakambal pala sila. Medyo hawig nga silang dalawa. Triplets talaga sila. Si Guillermo ang panganay sa 3. Sumunod si Alvaro at bunso yung bansot na si Pancho. Ah, okay. Tanging nasabi ni Brenda. Nang makalapit na si Alvaro kay Brenda, ay mas lalo pang nagwala ang puso ng dalaga. Brenda, it's really you. Parang hindi makapaniwalang wika ni Alvaro. Ilang beses na napalunok si Brenda. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Maricel sa kanila. Nakalapit na rin si Pancho sa 3 nag-uusap. Magkakilala kayo? Panabay na tanong ni na Pancho at Maricel. Yes, magkakilala kami. We've met in Manila. Aalis na muna kami. Kayo nang bahala sa palisahan yung dalawa. Brenda and I need to talk in private. Aha? Talk in private? Bakit? Alanganing tanong ni Brenda sa binata.
We didn't see each other in 2 months, and I missed you, baby. Napatanga na lang si Brenda dahil sa sinabi ni Alvaro. Ay, kabayang butiki. Malakas na sigaw ni Brenda nang walang ano-ano ay buhatin siya ni Alvaro na parang isang sako ng bigas. Bakit lagi na lang siyang binubuhat ng lalaking ito ng ganito? Wala man lang kaklas-klas. Alvaro, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Inis na tanong ni Brenda kay Alvaro nang isakay siya nito sa kabayo. Let's talk in private. Marami akong gustong itanong sa'yo. Alvaro, malinaw ang usapan natin. It's just a one-night stand. Para sa'yo, oo. Pero para sa akin, hindi yun one-night stand lang. What? Pero napag-usapan na natin to, hindi ba? Yes, but I changed my mind. After what happened to us, after I learned that I'm your first, everything changed, Brenda. Napatitig si Brenda sa gwapong mukha ni Alvaro. Hindi niya alam kung bakit pa siya hinahabol ng binata. Kung tutuusin nga, ay dapat pa nga itong magpasalamat dahil hindi siya naghahabol dito. Nothing's changed, Alvaro. Kalimutan mo na lang ang nangyari sa ating dalawa. One-night stand is a one-night stand. May nagbago. Let's talk in private, okay? Gusto kong magkalinawan tayong dalawa. My goodness, Alvaro. Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako, Brenda. Simula nang iwan mo ko sa hotel, nagsimula na ako mabaliw. Kaya please, I'm begging you. I want to talk to you. May magagawa pa ba ako? Isinakay mo na ako rito sa kabayo mo eh. I'm sorry for that. Tara na, hayaan na muna natin si Pancho at si Maricel. Malalaki na naman sila eh. Sabi pa ni Alvaro at pinatakbo na ang kabayo. My goodness, baka mahulog ako, Alvaro. Slow down. Tili ni Brenda. It's your first time to ride in a horse. Mahinang natawa si Alvaro sa naging reaksyon niya, kaya binigala nito ang patakbo sa kabayo. Did I scare you? Malambing na tanong ni Alvaro. Talagang itatanong mo yan? Ngayon lang ako nakasakay sa kabayo. Do you want me to teach you how to ride a horse? Wag na. Okay na ako sa ganito. Saan ba tayo pupunta? Mag-uusap lang naman tayo, hindi ba? Yup, mag-uusap tayong dalawa. Magkakamustahan. Biglang lumingon si Brenda dahil sa sinabi ni Alvaro. At dahil walang distansya ang kanilang mga katawan, ay agad na naglapat ang mga labi nila. Nanlaki naman ang mga mata ni Brenda dahil sa nangyari. Lumayo kaagad siya kay Alvaro. I missed your lips, Brenda. I really missed you. Pabulong na wika ni Alvaro. Hindi na lang umimik si Brenda dahil nagiinit ang kanyang pisngi dahil sa nangyari. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa isang parte ng rancho na napapalibutan ng sunflowers. Sa gitna ng sunflowers ay may isang malaking puno. Nang tingalain ni Brenda ang puno ay napanganga siya. It's a tree house. Dito tayo mag-uusap? Nakatanga niyang tanong kay Alvaro. Yup, this is my haven. Kapag gusto ko ng katahimikan, dito ako pumupunta. Let's go sa itaas, may mga stock pa naman akong pagkain at drinks doon. Nagpatianod na lang ang dalaga nang alalayan siya ni Alvaro sa pag-akyat sa treehouse. Nang makarating sa itaas, ay mas humanga pa si Brenda dahil sa ganda ng loob. Wow, ang ganda naman dito. Bulalas ni Brenda habang inililibot ang paningin. Do you like it here? Yes, ang ganda. Ikaw ang nagpagawa nito? Actually, I designed this. Minsan kasi masarap mapag-isa. So, bakit dinala mo ako sa safe haven mo? Because you're special. Ikaw pa lang ang dinala ko rito. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Alvaro. Then let's get to know each other, Brenda. Single ka naman, hindi ba? I'm single too, so we're perfect together. Hindi ibig sabihin na single ako ay pwede nang maging tayo. Ayoko naman na pumasok sa isang relasyon, Alvaro. Let's talk about what happened to us that night. Madiing wika ni Alvaro at umupo sa carpeted floor. Umupo na rin si Brenda kaharap nito. Para sa akin, wala nangyari sa atin noon. I already moved on. Sana ikaw rin, Alvaro. Seryosong pahayag niya. May kakaiba siyang nararamdaman kay Alvaro. Ngunit na-trauma na yata siya sa mga lalaking womanizer. No, hindi ka pwedeng mag-move on. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo ng gabing yun, gagawin kitang reyna ko? You're a womanizer, Alvaro. At sa tingin mo maniniwala ka agad ako sa'yo? Di ba nga at aliw ang hanap mo sa bar nang magka-encounter tayo?
Oo, inaamin kong isa akong babaero. But that doesn't mean that I'm a cheater. Lahat ng mga naging babae ko, lahat sila ay alam kung ano lang kami. No commitment, that's our rule. Pero nang makilala kita, I've changed. I want you. At ang makita ka na may kasamang ibang lalaki ay baka ikabalo ko. So please Brenda, give me a chance. A chance for us to know each other. Natahimik si Brenda dahil sa pakiusap ni Alvaro. Bumibilis ang tibok ng puso niya para sa binata. Ito rin ang kumuha sa kanyang pinakaiingatang puri na maging si Rendel na matagal na niyang naging kasintahan ay hindi niya pinayagang galawin siya. Pero si Alvaro, he's different. Kahit na nga ba isa itong babaero. Malalim na bumuntong hininga si Alvaro. Let me think about it, Alvaro. Fine. So magkakalala kayo ni Maricel? Yeah, she's my best friend. Nalaman ko kay Maricel na kapatid mo si Pancho. We're actually triplets. Yes, she told me about that. May lahi pala kayong triplets? Oo. Actually, may nakababata pa akong kapatid na triplets sa twins din. Kaya naging 16 kami magkakapatid. Nanlaki ang mga mata ni Brenda dahil sa narinig. 16 lahat kayo? Wow, ang dami naman. Pero siguro masaya kayo, no? Marami kayong magkakapatid eh. Oo naman, masaya kapag nakikita-kita kami. Minsan din magulo, may nag-aaway at nag-aasaran. Kaya lang, sanay na kami at ang mga magulang namin. Kaya hinahayaan na lang kami sa kung anong ginagawa namin magkakapatid. Kumuha si Alvaro ng maiinom sa mini solar fridge nito roon. Kumuha rin ito ng kutkutin na pagkain at ibinigay kay Brenda. Kumain muna tayo. Pasensya na't ito lang may offer ko sa'yo. Inabot ni Brenda ang ibinigay ni Alvaro. Ayos na to, hindi rin naman ako gutom. Pahinga lang muna tayo rito. Tatawag lang ako sa mansyon para dalan tayo ng pagkain. Mansyon? Ang yaman niyo pala, Alvaro. Natawa ang binata. Hindi naman. Ang mga magulang namin ang mayaman, hindi kami. Pero of course, nagsisikap din naman kami para palaguin ang pinaghirapan ng mga magulang namin. Humble ah. Pinalaki kasi kami ni na mama na parating nakatapak ang mga paa sa lupa. Mukhang mababait ang mga magulang mo. Ang swerte niyo naman sa kanila. Tama ka. Maswerte nga kami sa mga magulang namin. I'm so proud na naging anak nila ako. Dapat talaga maging proud ka. Sana pagdating ng araw, maging mabuting magulang din ako sa mga magiging anak ko. I know you will. I hope so. Nag-uusap pa sila ng tungkol sa kung ano-ano hanggang sa dumating na ang pagkain nila. Nagulat pa si Sergio nang ibigay ang pagkain sa kapatid pagpasok nito sa taas ng treehouse. Hindi mo man lang sinabi na may maganda ka palang kasama rito, Alvaro. Pilyong wika ni Sergio. Kuya, isusumbo kita kay Ate Lu. Biro ni Alvaro dito. Mahinang natawa si Sergio. Siya ang pinakamagandang babae para sa akin, Alvaro. Pero mukhang tinamaan ka na yata ah. First time mo magdala dito ng babae. Kahit kami nga, pinagbabawalan mo umakyat dito eh. Shut up, kuya. Umalis ka na lang. Thanks sa paghatid ng foods namin, ah. Good luck, bro. You're a womanizer, remember? Hindi mo pa nararanasan ng masaktan. Kaya mag-iingat ka. To love is to hurt, ika nga. Huwag mo nga akong pakabahin, kuya. I'm just warning you. Bye. Anyway, alam na nga pala nila papa at mama na may babae kang dinala rito. Sinabi mo? Nope. Nakita ka mismo ni mama, so good luck again. Nakangising wika ni Sergio bago tuluyang umalis. Sino yung naghatid niyan? Kapatid mo? Tanong ni Brenda kay Alvaro. Oo. Sorry, hindi na kita pinakilala sa kanya. Okay lang. Pero ano na lang ang iisipin nila sa akin? Ngayon alam na nilang kasama mo ako rito. Calm down. Hindi naman ganun kung mag-isip ang mga kapatid ko eh. So you don't have to worry. Okay, bilisan na lang natin kumain. Ihatid mo na ako sa bahay ni Maricel. Mamaya na. Let's have some time together. Ayoko, Alvaro. Date me, Brenda. Let me show you who I really am. I swear, hindi na ako ang lalaking womanizer na inakala mo. Seryosong pahayag ni Alvaro. Hindi ba't sinabi kong pag-isipan mo muna? Yes, pag-isipan ko muna. Pero bago kita ihatid, dapat makuha ko ng sagot mo. Abat, kakaiba ka rin, no? Anong akala mo sa akin? Tanga? No.
Ako ang magsasabi kung pwede mo ba ako ligawan o i-date, Alvaro. Kung ayaw mong pumayag sa gusto ko, edi dito lang tayo hanggang hindi ko nakukuha ang sagot mo. What? Are you crazy? Sa'yo lang ako baliw. Nakangiti sagot ni Alvaro at saka sumubo na ng pagkain. Isang irap lang ang ibinigay ni Brenda sa binata. Papalubog na ang araw. Kanina pa nakatitig si Brenda sa malawak na taniman ng sunflower. Si Alvaro ay nakatulog sa carpeted floor. Mahina pa itong naghihilik. Tiningnan to ni Brenda. She can't deny the fact that the man beside him is a Greek god. Kung may higit pa sa salitang gwapo, ay baka yun na ang magiging description ni Brenda kay Alvaro. Don't stare at me like that, Brenda. Nagulat siya nang biglang magsalita si Alvaro habang nakapikit ang dalawang mga mata. Nag-iwas kaagad siya ng tingin sa pagkakatitig sa binata. Hindi kita tinitignan, no? Asa ka? Tanggi ni Brenda. Talaga? Pero nararamdaman kong init ng bawat titig mo sa akin, baby. Nag-iilusyon ka lang. And don't baby me, hindi mo ako baby, no? I'm sure tinititigan mo ako kanina. Malakas yata ang pandama ko. At para sa akin, ikaw ang baby ko kahit ayaw mo sa akin. Yeah, tell me that the pigs can fly. If I tell you the pigs can fly, will you believe me? No. If I tell you I like you and I'm serious about you, will you believe me, baby? Absolutely no. What if I tell you I love you? Will you believe me? You're out of your mind. Hindi mo pa nga ako kilala, di ba? Hindi rin kita kilala ng lubusan. We had sex, pero hanggang dun lang yon. I know your kind. Kapag nagsawa ka na sa akin, itatapon mo na lang ako na parang isang basahan. Huwag mo akong pangunahan, Brenda. Hindi mo pa nga ako kilala, di ba? Hayaan mo akong magpakilala sa'yo bago mo ako i-judge, please. Kitang-kita ni Brenda kung gaano kaseryoso si Alvaro. She's afraid. Maraming agam-agam ang puso niya. Pero susubukan niyang buksan muli ang kanyang puso. Hindi para kay Rendell, kundi sa isang lalaking estranghero na tumulong sa kanya para mabilis na makamove on sa ex niya. Susugal ulit ang puso niya sa isang babaero. Bumuga siya ng hangin. Okay, you won. Let's date Mr. Womanizer. Tingnan natin kung hanggang saan ang pasensya mo. I have my own rules, Alvaro. Kakayanin mo kaya? Pangahamon ni Brenda dito. Drop the bomb, Brenda. Hindi ako aatras. Matapang din na sagot nito. I have only one rule. Habang nag-date tayo, please, no flings to other woman. Or else. Or else what? That's a secret. Malalaman mo lang kapag sinira mo ang rule ko. Pilyang wika ni Brenda. Napasimangot naman ng binata. Para itong bata na inagawan ng candy. That's not fair. Malakas na reklamo ni Alvaro. Huwag ka nga sumigaw. Tayo na, iuwi mo na ako. Madilim na sa labas. Ano nga ang consequences na ibibigay mo sa akin? Secret nga, Alvaro. Kapag nangulit ka pa, babawiin ko ng pakikipag-date ko sa'yo. So unfair. Life is unfair, Alvaro. Gagawin kong lahat maging akin ka lang, Brenda. Try it, Mr. Womanizer. Yeah, gagawin ko talaga ang lahat. I will make you my queen. Napangiti si Brenda. Matagal lang naging relasyon nila ni Rendell, pero ni minsan ay hindi siya kinilig sa mga simpleng banat nito. Pero si Alvaro, simpleng salita lang nito ay kinikilig na siya. Ewan ba niya, pero may kakaiba siyang nararamdaman para kay Alvaro. Papalabas na ng sunflower field sina Alvaro at Brenda nang harangan sila ni Pancho na sakay ng kabayo. Alvaro, sabi ni Mama sumabay ka raw sa hapunan. Isama mo raw ang babaeng kasama mo sa treehouse. Makahulig ang imporma ni Pancho. What? Pwede bang ihatid ko muna si Brenda? No, sabi ni Mama kayong dalawang dumulog sa hapunan. You know Mama, Alvaro, ayaw niya nang sinusuway. You know what I mean? Nang sabihin niya ni Pancho ay agad na silang bumalik sa mansyon sakay sa kabayo. Malakas na napabuntong hininga si Alvaro. Brenda, inibitahan tayo ni Mama sa hapunan. Ayos lang ba yun sa'yo? Malambing na tanong ni Alvaro sa dalaga. Pumunta na lang tayo. It's your mom. Let's respect her. Hindi naman siguro siya nangangain, hindi ba? Pabirong tanong nito. Mahinang natawa si Alvaro. She's amazing, Brenda. I know she will like you. Tumango lang si Brenda.
Tinungo na nila ang mansyon kung saan naghihintay ang pamilya ni Alvaro sa kanila. Kinakabahan man si Brenda, ay pilit nitong ikinalma ang sarili. Mukhang napasubo na talaga ito. Nakarating na sila sa dining room. Kung todo alalay si Alvaro kay Brenda na siyang ikinapula ng mukha ng dalaga. Alvaro, I can handle myself. Kaya wag mo na akong alalayan pa. Bulong ni Brenda sa binata. Ngunit ang loko ay hindi man lang ito pinakinggan. Hi everyone. I want you to meet Brenda. She's my special someone. Kaya huwag kayong magsasalita ng laban sa akin. Dahil hindi pa nga ako nakaka-first base, baka mabasted na kaagad ako. Biro nagpapakilala ni Alvaro kay Brenda sa mga magulang at kapatid na nasa hapag. Nagtawanan naman ang mga ito. Good evening po sa inyong lahat. Ikinagagalak po kayong makilala. Nakangiti na bati ni Brenda sa lahat. Brenda Iha, ang ganda mo naman. Kaya pala binabakuran ka na nitong anak ko. Nakangiting wika ni Doña Cordelia sa dalaga. Namula naman ang mukha ni Brenda. Naman, huwag niyo pong binibigla si Brenda. Anyway, ipapakilala kong pamilya ko sa'yo. Brenda, she's our Mama Cordelia, Papa Antelmo, our eldest brother Gonzalo and his wife, Bernadette. Yan naman si Sergio at ang asawa niyang si Lou. Tapos ang isa naman sa triplets ko, si Guillermo at ang partner niya, si Catherine. Si Pancho, kilala mo na naman siya, hindi ba? At ang iba ko pang mga kapatid ay nasa Manila, at ang iba ay nasa ibang bansa. Makikilala mo rin sila kapag kinasal na tayo. Biglang naubos si Brenda dahil sa sinabi ni Alvaro. Matalim niyang tinignan ng binata. Kasal agad? Eh magsisimula ka pa nga lang manligaw sa akin eh. Parang sigurado ka nang sasagutin kita ah. Sabi ni Brenda kay Alvaro. Nagtawanan naman ang mga kasama nila sa hapag at tinukso ng tinukso si Alvaro. Pangiti-ngiti lang naman ng binata na para bang baliwala rito ang sinabi ni Brenda sa kanya. Pagkatapos kumain ay kinausap muna ni Doña Cordelia si Brenda. Iha, gusto kita para sa anak ko. Nakikita kong nagbabago na siya. At dahil yun sa'yo. Nakangiting wika ni Doña Cordelia kay Brenda at hinawakan ang kamay ng dalaga. Napatitig tuloy si Brenda sa nakangiting Doña. Napangiti na rin siya. I'm speechless po, Doña Cordelia. Nakakataba ng puso na gusto mo po ako para sa anak niyo. Huwag kayong mag-alala at binigyan ko naman siya ng pagkakataon na ipakita ang pagiging sincero niya sa akin. Mabuti naman kung ganun, Iha. Nararamdaman ko magiging parte ka ng pamilya namin. Mukhang nagmamadali rin po kayong maging parte ako ng pamilya niyo ah. Of course, kapag mahal ng mga anak ko, mahal na rin namin. At saka ramdam kong mabuti kang tao. Alagaan mo ang anak ko at pagpasensyahan mo pa siya ha. Ako na pong bahala sa anak niyo, Doña Cordelia. Pahihirapan ko po siya. Biro ni Brenda sa Doña na ikinatawa lang ng huli. Nang ihatid ni Alvaro si Brenda, ay ninakawan pa ni Alvaro ng halik sa labi ang dalaga bago tuluyang umalis, na ikinainis ni Brenda. Ngunit kalaunan ay napangiti na lang ang dalaga. Ibang-iba ang pakiramdam niya kapag kasama niya si Alvaro, at hindi na rin talaga sumagi pa sa isipan niya si Rendel. At nang gabing yon ay nakatulog si Brenda na may ngiti sa labi. Kinabukasan, umaga pa lang ay nasa labas na ng bahay ni Maricel si Alvaro. Pinagbuksan nito si Alvaro ng gate. Good morning, Maricel. Si Brenda. Good morning. Nasa loob siya kumakain ng almusal. Bakit pala ang aga mo ngayon? Early bird catches the worm, ika nga. Ano nga akala mo sa best friend ko, uod? Alam mo, katulad ka rin yung kakambal mong hambog eh. Nandito si Brenda para kalimutan ang cheater at babaero niyang ex. Tapos heto ka, isang kilalang babaero sa bayan ng Ginto. Maging sa Maynila ay binansagan kang The Rancher's Womanizer. Paano ko ipagkakatiwala ang kaibigan ko sa'yo? Hindi ko rin maintindihan kung bakit prone si Beshi sa mga babaero. Kaya nga nandito ako para ipakita na sincero ako kay Brenda, Maricel. Hindi ako marunong mandigaw. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nandigaw na babae. Ngayon lang. I hope nabigyan mo ako ng pagkakataon para mas makilala pa ang kaibigan mo. Pinakatitigan ni Maricel si Alvaro. Magsasalita pa sana ito nang lumabas si Brenda mula sa loob ng bahay ng kaibigan. Nagulat pa ito nang makita si Alvaro. Oh Alvaro, ang aga mo yata ngayon. Tanong ni Brenda habang papalapit sa dalawa. Good morning, Brenda. Gusto ko lang sanang dalhan ka nitong niluto ni Mama na cake eh. Nag-bake kasi siya ng ube cake kaya pinagbalot ka na rin niya.
Sagot kaagad ni Alvaro. Nako, salamat. Halika, pasok ka. Luto pala yun ni Doña Cordelia. Maricel, papasukin mo si Alvaro, dali. Oo na, pasok ka na nga Alvaro. Umiikot ang mga matang wika ni Maricel sa binata. Nadapa ka sana. Mahinang bulong pa ni Maricel. Maricel, kung may galit ka kay Pancho, huwag mo namang ibuntun sa akin. Mas gwapo ako kaysa sa kanya. Malayong itsura namin kaya huwag akong pagbuntunan mo ng galit. Andun siya sa rancho, nangangabayo. Puntahan mo at siya mo pagbuntunan. Nakangising wika ni Alvaro. Isang irap lang ang ibinigay ng dalaga sa kanya. Pagkatapos mag-almusal, ay sa sala muna tumambay sina Brenda at Alvaro. Brenda, pwede ba kitang imbitahang mamasyal? O kung gusto mo, ituruan kitang mga bayo. Nakangiting tanong ni Alvaro kay Brenda. Saan mo naman ako balak ipasyal kung sasama ako sa'yo? Sa rancho namin. Ipapakita ko sa'yo mga bulaklak ni Mama. Tapos ipapakita ko rin sa'yo ang iba't ibang hayop na inaalagaan namin. Ipagluluto kita ng gusto mo pagkatapos nating mamasyal. Ano sa tingin mo? Mukhang maganda nga yan. Hintayin mo muna ako at magbibihis lang ako. Can I come? Ha? Saan ka sasama? Sa kwarto mo. Gusto kitang makita habang nagbibihis. Pilyong wika niya. Matalim na tiningnan ni Brenda si Alvaro. Gusto mong umuwi na may bangas? Uy, wala namang ganyanan. I'm just kidding, okay? Pasalamat ka at bakasyon ko ngayon. Gusto ko lang magsaya. Magiging masaya ka kapag kasama ako, Brenda. I promise you that. Okay, sige na't magbibihis pa ako. Hindi na sumagot pa si Alvaro at tinitigan na lang niya ang papalayong dalaga. Magiging akin ka rin, Brenda. Sisiguraduhin ko yan. Ako magpapasaya sa'yo at magiging dahilan ng mga ngiti mo. Pangako ni Alvaro sa sarili. Ilang sandali pa nga ay nakarating na sila sa Rancho Antelmo. Wow, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na may ganito kalawak na lupain. Namamanghang bulalas ni Brenda. Noong nag-dinner kasi sila sa mansyon ay hanggang doon lamang sila. Hindi na sila nakapaglibot dahil madilim na. Masanay ka na at magiging parte ka na rin ng pamilya namin. Ang yabang mo talaga. Pero teka, hindi ba't nasa Maynila ka? Bakit ka nandito ngayon? Hindi naman talaga ako nakatoka rito sa rancho. May iba rin kaming negosyo sa Maynila at akong isa sa namamahala ron. Napadpad lang naman ako rito upang tulungan ng mga kapatid ko eh. Pero baka sa susunod na buwan bumalik na rin ako sa Maynila. Ikaw, nagbabakasyon ka ba rito upang makalimutan ng ex mong gago? Mahal mo pa ba siya? Seryosong tanong ni Alvaro kay Brenda. Sandaling natahimik si Brenda. Sa totoo lang kasi, nawala na sa isipan niya si Rendell. Sa loob ng 2 buwan ay si Alvaro na talaga ang umiikot sa utak niya. Well, actually, nakapag-move on na ako sa gagong yun. Nagpapasalamat nga ako at nakilala ko kaagad ang ugali niya eh. Kung hindi, baka habang buhay kong pagsisisihan kung kinasal kami. It will never happen, baby. Tayo ang ikakasal. Madiin na wika ni Alvaro. Tss, ang hangin mo talaga. Tayo na nga. Gusto ko magsaya ngayon, no? Walang emote-emote. Yes, my queen. Oh, bakit my queen? Akala ko ba baby? Kasi gagawin kitang reyna ng buhay ko, Brenda. Napapailing na napapangiti na lang si Brenda dahil sa pagiging possessive at sweet ni Alvaro. Hindi niya akalain na ang isang babaerong katulad nito ay ganito pala magtrato ng nililigawan. Hindi pa nga silang dalawa pero para na siyang asawa nito kung umasta. Tinungo muna ng dalawa ang mansyon at naghanda ng kanilang pagkain. Naisip kasi nilang wag nang umuwi mamaya at hanggang hapon sila mamamasyal, kaya nagbabaon na sila ng pagkain. Mabilis ang naging kilos ni na Alvaro at Brenda sa paghahanda ng kanilang baon, kaya agad din silang nakaalis. Anong gusto mong unang gawin? Tanong ni Alvaro habang nakasakay sila sa kabayo. Siguro sa flower garden ni Doña Cordelia muna tayo. Ano sa tingin mo? As you wish, my queen. Duh, don't call me that. Nakakatanda. Nope. You're my queen. Mark my word. Magiging akin ka, Brenda. Ang hangin mo talaga. Tayo na nga lang. Mabilis namang sumunod si Alvaro at pinatakbo na ang kabayo. Halos 15 minuto lang naman ang itinakbo ng kabayo bago nakarating sa malawak na hardin ni Doña Cordelia. Iba't ibang bulaklak ang makikita sa paligid. Merong rosas, daisy, sunflower,
orchids, yellow bell, at iba pang klase ng mga bulaklak. Ang ganda talaga rito, nakaka-relax ang iba't ibang klase ng bulaklak. At tingnan mo oh, pwede tayong pumesto doon. Habang kumakain tayo, makikita natin ang mga bulaklak. Itinuro ni Brenda ang isang bahay kubo na nasa gitna ng mga bulaklak. Sinadya ni Mama na lagyan ng maliit na kubo dyan. Para talaga yan sa mga mamamasyal dito. Isang pahingahan. Karugtong din to ng sunflower field. Nasa other side nga lang yun. Wow, ang bait talaga ni Doña Cordelia, no? Oo, mabait talaga siya. Alam kong gusto ka ni Mama para sa akin. At lahat yata ng pamilya ko gustong gusto ka. Ikaw na lang talaga ang kulang. Kailan mo kaya ako magugustuhan? Hay nako, ayan ka na naman sa paghugot mo. Tumigil ka nga dyan. Ikaw naman, nagbabaka sakali lang naman ako makalusot eh. Mamasyal na lang tayo, halika na. Hinila na ni Brenda si Alvaro sa kamay at nagsimula na silang mamasyal. Masayang-masaya si Brenda dahil sa kakulitan ni Alvaro. Ang dami rin niyang nalaman sa binata. Ginudge kaagad niya ito dahil sa pagiging babaero nito. Pero ang hindi niya alam ay ang busilak pala ng puso nito. Hay nako, nakakapagod namang mamasyal. Reklamo ni Brenda, ngunit nakangiti pa rin. Nakakapagod pero sulit naman. Tara, sa treehouse na lang muna tayo para mas makapagpahinga ka. Aya ni Alvaro sa dalaga. Mas mabuti pa nga, mamaya na lang natin tapusin ang pamamasyal. Gusto ko munang magpahinga. That's great. After natin kumain, magpahinga tayo, okay? No monkey business, Alvaro ah. Binabalaan kita. Matalim ang mga mata na bili ni Brenda dito. Malakas na tumawa si Alvaro. I'm a good boy, Brenda. Good boy your ass, Alvaro. Good boy naman talaga ako ah. Ikaw lang naman kasi ang bumabaliw sa akin eh. Alvaro, tigilan mo na ako dyan sa mga banat mo ah. Tayo na nga lang at nang makakain at makapagpahinga na tayo. Okay, tayo na. Sumakay ulit ang dalawa sa kabayo at nagtungo na nga sa treehouse. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na rin sila. Kinahaponan nga ay tinuruan ni Alvaro si Brenda kung paano ang mga bayo. Wow, ang bilis kong natutong mga bayo. Masayang wika ni Brenda. Pumalakpak pa talaga siya. Malapad na napangiti si Alvaro. Magaling kasi akong tagaturo eh. Kaya dapat may reward ako. Biro ni Alvaro. At anong gusto mong reward? Kahit anong hilingin ko, ibibigay mo ba? Nope. Depende sa reward na gusto mo. Kung kaya ko ba o hindi. Sige, kiss. What? Nanlalaki ang mga matang bulalas ng dalaga. I want to kiss Brenda. Yun ang gusto kong reward. Napatitig si Brenda dito. Matagal ang naging titigan nilang dalawa. Pero kung ayaw mo naman, hindi naman kita pipilitin. Hindi na natapos pa ni Alvaro ang sasabihin dahil sinunggaban na ito ng halik ni Brenda sa labi. Nagulat si Alvaro sa ginawa ni Brenda, ngunit kalaunan ay tinugon kaagad nito ang dalaga. Nagtagal ang halikan ng dalawa. Kung hindi pa sila kinapos ng hininga, ay hindi sila maghihiwalay. You're mine, Brenda. Hindi na kita pakakawalan pa. Possessive. Yes, I am. Kaya humanda ka na. Humanda saan? Humanda ka kapag sinagot mo ako. Gabi-gabi kitang papagurin. Pinyong wika ni Alvaro kay Brenda. Alvaro? Namumula ang mga mata na saway niya sa binata. Malakas nang nanatawa si Alvaro at niyakap ang dalaga. Ito ang tatandaan mo. Kahit na anong mangyari, akin ka lang talaga. Ngumiti lang si Brenda at hinila na si Alvaro para sumakay ulit sa kabayo. 2 linggo na rin ang nakakalipas at nasa dating stage pa rin sina Alvaro at Brenda. Kumalat na rin sa bayan ng Ginto ang balita na ang rancher's womanizer ay seryoso nang nakikipag-date sa dayuhang babae. Nangingiti na lang si Brenda kapag naaalala ang mga banat ni Alvaro sa kanya. Hoy, masama na yata ang tama sa utak mo ah. Nangingiti ka na lang na mag-isa dyan. Komento ni Maricel kay Brenda habang nasa sala sila. Baka sa puso ka mo, Maricel. Tinamaan na yata talaga ako kay Alvaro, besh. O tapos, may maitutulong ba ako? Nakapag-desisyon ka na eh. Alam mo ikaw, ang bitter mo, Maricel. Hindi ah, ayaw ko lang na masaktan ka na naman. Kayo ni Pancho, kamusta? Paglilihis niya sa usapan. Oh, bakit napunta sa akin ang usapan?
Ikaw ang bida kaya sa'yo ang chismis ngayon. Mukhang nagbago na naman si Alvaro eh. Naniniwala akong mahal niya ako, besh. Sana nga talaga, dahil kapag niloko ka niya, humanda talaga siya sa akin. Pag-uumpugin ko sila ng pansyo na yun. Pagbabanta ni Maricel, niyakap ni Brenda ang matalik na kaibigan. This time ay hindi na ako masasaktan pa, Maricel. Nakangiting wika ni Brenda sa kaibigan. Hindi na lang sumagot pa si Maricel. 2 araw na hindi nagpakita si Alvaro kay Brenda. Kaya naman ay nagtataka ang dalaga. Ano bang nangyayari sa lalaking yun? Bakit hindi man lang ako tawagan na puntahan dito? Nagsawa na ba kagad siya sa akin? Malungkot na tanong ni Brenda sa sarili. Bakit hindi mo puntahan sa mansyon nila? Baka naman may sakit si Alvaro at hindi niya lang sinasabi sa'yo para hindi ka mag-alala. Sa question ni Maricel na nasa likuran na pala niya. Biglang tumayo si Brenda sa kinauupuan. Oo nga no. Sige na at pupuntahan ko na muna si Alvaro sa mansyon nila. Magbihis ka kaya muna, no? Tama na tong suot ko, hindi naman pangit eh. Kailangan ko munang puntahan si Alvaro at gusto ko siyang alagaan. Gusto ko na rin sumugal sa kanya, Maricel. Hay nako, ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Siya, umalis ka na nga. Sumakay ka na lang ng tricycle dyan sa may kanto. Hetong sling bag mo at baka sumakay ka na walang pambayad. Inabot ka agad ni Brenda ang kanyang sling bag. Thanks, bye. Paalam na niya at kumaripas na ng takbo palabas ng bahay. Mabilis namang nakarating si Brenda sa mansyon ng pamilya Ranchero. Dahil kilala na doon ang dalaga, ay agad siyang pinapasok ng katulong at tinuro ang silid ni Alvaro. Hakbang na si Brenda papunta sa silid ni Alvaro nang biglang bumukas ang pinto ng silid. At iniluwanan ang babaeng nakasuot lang ng bathrobe at halatang bagong ligo. Pipihit na sana patalikod si Brenda nang lumabas naman sa nakabukas na silid si Alvaro. Nakatapis lang ng tuwalya ang pangibaba nito. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Brenda dahil sa nakita. Akala niya ay totoong nagbago na si Alvaro. Ngunit nagkamali siya. Brenda! Tawag ni Alvaro sa pangalan niya. I'm sorry. Mali yata ang daan na tinaha ko. Hinahanap ko kasi si Doña Cordelia eh. Mabilis na paliwanag ni Brenda. Tumalikod ka agad siya at mabilis na bumaba ng hagdan. Brenda, wait! Honey, hayaan mo na siya. Let's go inside na. Nawala na ako ng ganong kumain. Maarteng wika ng babae kay Alvaro na naririnig pa rin ni Brenda. Mabuti na lang at nakita agad ni Brenda si Doña Cordelia pagbaba niya. Mabilis na pinahid ni Brenda ang masaganang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Doña Cordelia, may sasabihin po sana ako sa inyo. Pilit ang ngiti na salubong ni Brenda sa butihing Donya. Palusot niya lang yun para makaiwas kay Alvaro at sa babaeng kasama nito. Halika iha, doon tayo mag-usap sa paborito kong hardin. Nakangiting yaya ng Donya at inakay na ang dalaga. Iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sana pakinggan mo ko. Sige po, Doña Cordelia. Ano po yun? Sinabi ni Doña Cordelia ang tungkol kay Alvaro at sa babaeng nakita ni Brenda na lumabas sa silid ng binata. Pinahid ni Brenda ang mga luhang naglanda sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, Doña Cordelia, at sinabi mong totoo sa akin. May kahilingan sana ako sa inyo bago ako umalis pabalik ng Maynila. Mukhang wala na kasi akong dahilan upang manatili pa rito. Sige, iha. Kahit anong kahilingan mo isa sa katuparan ko, sabihin mo lang. Sinabi ni Brenda ang kahilingan niya kay Doña Cordelia. Malapad nang humiti ang Donya. Yan lang ba, iha? Baka may gusto ka pang idagdag. Wala na po. Kakausapin ko na lang si Pancho sa ibang bagay na ipapagawa ko sa kanya. O siya, kung yan ang gusto mo, mag-iingat ka sa biyahe mo, ha? Maraming salamat po sa kabutihan niyo, Doña Cordelia. Walang anuman, iha. Niyakap ni Brenda ang Donya bago nagpaalam ng tuluyan. Pagdating sa bahay ni Maricel ay kinausap ni Brenda ang kaibigan. Maricel, pwede bang makuha ko ang number ni Pancho? Pakiusap ni Brenda sa kaibigan. Anong gagawin mo sa number ng unggoy na yun? Nagtatakang tanong ni Maricel. May papakiusap kasi sana ako sa kanya eh. At saka luluwas na ako sa Maynila ngayong araw. Ha? Bakit naman? Ikukwento ko na lang sa'yo mamaya.
Kailangan ko munang makausap si Pancho mo. Pancho ko ka dyan. Nakairap na angel ni Maricel at saka ibinigay ang cellphone number ni Pancho. Nasa kabilang linya na si Pancho at pinakikinggan ang sinasabi ni Brenda sa kanya. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Paniniguro ni Pancho kay Brenda sa kabilang linya. Sigurado na ako sa desisyon ko. Sige na, kailangan ko nang umalis. Basta pakiusap ko sa'yo huwag mo kakalimutan. Oo, akong bahala. Hindi ko papalapitin si Alvaro sa'yo. Salamat. Bumuntong hininga muna si Brenda bago hinila ang kanyang maleta at pumasok na sa tricycle na naghihintay sa kanya. Bye, Beshi. Mag-iingat ka ha. Naiiyak na paalam ni Maricel sa kaibigan. Ako pa ba? Sige na, bye. Salamat sa pag-ampon mo sa akin dito Kumuway na si Brenda sa kaibigan. Isang ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Kahit kailan ay hindi niya makakalimutan si Alvaro, ang lalaking nagpatibok ng puso niya at ang lalaking masasabi niyang minahal niya ng buong puso. Makalipas ang isang buwan ay nagpatuloy si Brenda sa kanyang buhay. Inaasikaso niya rin ang kanyang kasal. Isang linggo mula ngayon ay magpapakasal na si Brenda. At yun ang hindi alam ni Alvaro. Sa mansyon ng pamilya Ranchero ay umiinom na naman si Alvaro. Wala yatang araw na hindi ito lasing simula nang umalis si Brenda. Alvaro, tama na nga yan. Saway ni Pancho sa kapatid na ginawang almusal ng beer. Hayaan mo nga ako. Kung hinayaan niyo ako na makapagpaliwanag kay Brenda, edi sana hindi niya ako iniwan. Malakas na sigaw ni Alvaro sa kapatid. Brenda needs time to think, Alvaro. Hindi lang dapat sarili mo ang iniisip mo. Iwanan mo na lang ako, Panchito. Panchito. Puisit. Pancho, Alvaro. Just fucking leave me. Alvaro, pwede ba kitang makausap? Biglang napalingon ang dalawang binata nang magsalita si Maricel. Anong ginagawa mo rito, Maricel? Malamig na tanong ni Alvaro sa best friend ni Brenda. I'm here para ibigay ang imbitasyon ng kasal ni Brenda. Gusto niya sanang maging best man ka ng groom niya. Dahil sa narinig ay parang tinarakan ng espada ang puso ni Alvaro. Ikakasal na si Brenda? Nauutal na tanong ni Alvaro. Sunod-sunod na tumango si Maricel. Oo, at gusto niyang nandun ka. Gago ba siya? Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Tapos papupuntahin niya ako sa kasal niya. Para ano? Para mas lalong saktan? Ito bang sinabi niyang nun sa akin? Ito na bang magiging kabayaran ko dahil sa maling akala niya? Yun ang huling hiling niya, Alvaro. Sana naman pagbigyan mo ang kahilingan ni Brenda. Marahas na bumuntong hininga si Alvaro. Fine. Pupunta ako sa kasal niya. Magiging best man ako ng kanyang room. Masaya ka na? Sabihin mo sa kanya na sana maging masaya siya sa lalaking pinili niyang pakasalan. Pagkatapos niya sabihin yon, ay mabilis na tinanggaan ni Alvaro ang beer. Alvaro, wait. Ang invitation card mo. Kailangan mo yun sa araw ng kasal ni Brenda. May pa-invitation card pa talaga. Manhid ba siya o sadyang ginagago niya lang ako? Sana mapatawad mo si Brenda sa naging desisyon niya. Hindi nagsalita si Alvaro at mabilis nang umalis matapos makuha ang invitation card. Sa oras na yon ay wasak na wasak ang kanyang puso. Ngayon na ang araw na pinakahihintay ng lahat, ang kasal ni Brenda at ng lalaking pinili niya. Maganda na ba ako? Nakangiting tanong ni Brenda kay Maricel. Malapad nang umiti si Maricel. Magandang maganda ka, Beshi. Sigurado ako magugulat ang groom mo mamaya. Komento ni Maricel. Talaga? Gusto ko talagang makitang masaya siya. Alam ko, kaya bilisan mo na dyan at naghihintay ng groom mo sa'yo. Salamat sa tulong mo, Maricel. Kahit na nga ba ayaw mong makita ang pagmumukha ni Pancho. Ano ka ba? Basta para sa'yo, kayang-kaya kong harapin ang unggoy na yun. Uy, in love ka na, no? Araw mo to, kaya ikaw ang sentro ng atensyon ng lahat ngayon. Hindi ako, no? Nagyakapan na lang ang dalawa at inayos na ang kanilang mga damit. Samantala, sa hotel kung saan naroroon sina Pancho at Alvaro, ay maririnig ang pagtatalo ng dalawa. Hindi ko kayang makitang ikinakasal si Brenda sa iba, Pancho. Nakatiimbagang na wika ni Alvaro sa kapatid. Nakapangako ka na, Alvaro. Kailangan mong pumunta. Para sa babaeng mahal mo.
Sa huli bang pagkakataon ay bibiguin mo pa siya? Kumuyom ang kamao ni Alvaro. Mahal na mahal ko si Brenda. At kung gusto niya akong maging saksi sa kasal niya, tutuparin ko yun. Kahit parang mawawasak na ang puso ko. Oo na, tayo na, ayusin mo na ang sarili mo. Kailangan mauna tayo sa simbahan. Isang white tuxedo ang suot ni Alvaro. Nakasuot din siya ng sombrero na ginagamit ng mga tao sa rancho. Katabi ni Alvaro si Rendel. Ngaling-ngaling niyang suntukin sa mukha ang lalaki nang kamayan siya nito. Mabutit nakapunta ka. Nakangiting wika ni Rendel kay Alvaro. Pumunta ako para kay Brenda at hindi para sa'yo. Malamig na wika ni Alvaro sa lalaki. Isang ngiti lang ang isinagot ni Rendel sa kanya na mas lalong nagpainit sa ulo ni Alvaro. Ilang sandali pa ay inanunsyo na ang pagdating ng bride. Unti-unting naglakad si Brenda kasama niya ang kanyang ina na siyang nakaalalay sa kanya. Magandang-maganda si Brenda sa suot niyang wedding gown. Habang si Alvaro naman ay unti-unting napupunid ang puso dahil sa araw na yon ay tuluyan nang mawawala sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Nang nasa harapan na nina Alvaro at Rendel si Brenda, ay bigla na lang tumulo ang luha ni Alvaro na agad nitong pinahin. Dapat itong maging masaya para sa babaeng mahal nito. Ngunit nagulat si Alvaro nang harapin nito ni Rendel. Pare, I was a jerk. Inaamin ko yun. Mahal ko si Brenda ngunit niloko ko lang siya. Kaya naman sa'yo ko na siya pinapaubaya. Mahalin mo siya ng higit sa lahat. Alam kong mahal na mahal ka rin niya at ikaw ang pinili niya sa ating dalawa. Huwag mo sana siyang sasaktan gaya ng ginawa ko sa kanya. You two deserve to be happy and end up together. Nakangiting wika ni Rendel kay Alvaro. Napanganga si Alvaro dahil sa sinabing ito. Anong ibig mo sabihin, Rendel? Gulat na tanong nito. Kayo ang ikakasal ni Brenda at hindi kaming dalawa. Ha? Iho, ipinapaubaya ko na sa iyong anak ko. At saka bilisan niyo nang maglakad sa harapan ng altar at mukhang naiinip na ang pare. Biro ng ina ni Brenda kay Alvaro. Kahit maraming katanungan ay kinuha na ni Alvaro ang kamay ni Brenda at inalalayan sa paglalakad papunta sa harapan ng altar. Brenda, marami kang ipapaliwanag sa akin mamaya. Bulong ni Alvaro. Alam ko, mahal ko. Tapusin na muna natin ang kasal at mamaya na tayo mag-usap. Nakangiting wika ni Brenda. Pagkatapos magpalitan ng aido ang dalawa, ay sa wakas legal na silang mag-asawa. Sa isang 5-star hotel ginanap ang reception ng bagong kasal. Hanggang sa matapos ang masayang okasyon ay parang lutang pa rin si Alvaro dahil sa nangyari. Hindi niya lubos sa kalain na silang dalawa ni Brenda ang ikakasal. Iho, iha, naway mahalin niyo ang isa't isa. Magpakatatag kayo sa anumang hamon ng buhay na ibibigay sa inyo ng Diyos. Maliwanag ba? Nakangiting payo ni Doña Cordelia sa bagong mag-asawa. Maraming salamat po, Doña Cordelia. Nakangiting wika ni Brenda sa ginang. Mama na ang itawag mo sa akin at kasal na naman kayo ng anak ko. Bahagi ka na ng pamilya namin. Oo nga, nadagdagan ng muli ang anak naming babae ni Cordelia. Sigurado akong magkakaroon kagad kami ng apo sa inyong dalawa. Nakangiting hirit ni Don Antelmo sa mag-asawa. Don't worry, Papa. Mamayang gabi sisimulan kagad namin gumawa ng apo para sa inyo. Sakay ni Alvaro sa ama. Kinurot naman to ni Brenda sa tagiliran na tinawanan lang ni Alvaro. Nasa presidential suite na ang mag-asawang Brenda at Alvaro. Nakahinga na ang dalawa sa kama at magkayakap. Katatapos lang nilang pagsaluhan ng isang mainit na pagniniig. My Queen, pwede mo bang ikwento ko anong nangyari kanina? Kung bakit akong ikinasal sa'yo imbis na ang ex mo? Tanong ni Alvaro sa asawa. Natanggap mo bang imbitasyon ko sa'yo? Tanong naman ni Brenda. Oo, natanggap ko. Binasa mo ba? Ha? Bakit ko naman yung babasahin? Gusto ko na nga lang yung itapon eh. Gagi ka talaga. Kaya pala may payak-ayak ka pang nalalaman kanina kasi hindi mo pala alam na tayo ang kakasal. Ha? Akala ko ba kayo ng ex mo gagawang kakasal? Hindi Sa totoo lang ay plinano ko na talaga ang lahat ng to. Gusto ko lang na makasigurado kung totoo mo nga akong mahal o hindi. Nang araw na may nakita akong babae na lumabas sa silid mo at nakita rin kita, labis ako nasaktan. Akala ko hindi mo talaga ako mahal. Kinausap ako ni Mama Cordelia ng araw na yon at pinaliwanag sa akin ang lahat.
Alam kong hindi kayo sa iisang silid na tulog at mali lang talaga ang akala ko nang makita ko kayong dalawa. Pero dahil gusto kong bigyan natin ng bawat isa ng oras na makapag-isip, lumayo muna ako. Pero syempre, kinansyaba ko si Mama Cordelia at Pancho sa planong to. Pati si Maricel. Gusto kong sorpresahin ka sa araw ng kasal nating dalawa. Kaya hindi ko na pinaalam na tayong dalawang ikakasal. Ngunit sa invitation card, nakalagay rin ang pangalan mo bilang groom at hindi lang bilang best man. Mahabang paliwanag ni Brenda sa asawa. Hindi makapaniwala si Alvaro sa ipinagtapat niya. Buong akala nito ay galit si Brenda dahil sa nakitang eksena noon sa mansyon. Hindi rin ito makapaniwala na pinagkaisahan ito ng ina at kapatid. Bigla na lang hinalikan ni Alvaro sa labi si Brenda. God, akala ko talaga mapupunta ka na sa iba. Mabuti na lang at patay na patay ka sa akin. Biro ni Alvaro kay Brenda. At yung babaeng nakita mo noon, bisita lang yun sa mansyon na habol ng habol sa akin. Naawa naman si mama na pauwi ng gabi kaya inumaga yun sa bahay namin. But I swear, wala lang yun. Bakit ikaw? Hindi ka ba dead na dead sa akin? At opo, naipaliwanag na sa akin ng mama mo ang tungkol sa babaeng yun. I'm head over heels in love with you, my queen. Then, we're a tie. Stop talking. Just make love with me, my king. As you wish, my queen. Mabilis na nagsanib ang labi ng mag-asawa at ang mainit na halik ay nauwi sa pag-iisa ng kanilang katawan. Sabik na sabik silang dalawa na madama ang init ng pagmamahal nila para sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang panahon at ngayon nga ay 5 taon nang nagsasama sina Brenda at Alvaro bilang mag-asawa. Sa Manila sila naninirahan dahil si Alvaro ang namamahala sa kumpanya nila roon. Paminsan-minsan din namang umuuwi sa rancho ang mag-asawa kasama ang kanilang triplets na mga anak na babae. Mommy, Daddy wants to give you this oh. Look oh, ang ganda po Mommy. Nakangiting wika ni Ava, ang panganay sa triplets. Wow, this is so cute. Sabihin mo sa dad mo, thank you ha. Nakangiti na wika ni Brenda habang kinukuha ang isang box. Nang buksan niya yun ay agad na kumunot ang noo niya. Mommy, I have something for you too. Buksan niyo po. Nakangiting wika naman ni Abby na siyang ikalawa sa triplets. Kinuha niya ang box mula sa anak. I have my box for you too, Mom. Here po, oh. Sigaw naman ni Avia na bunso sa triplets. Nang nasa kamay na niya ang 3 box, ay agad na tumalikod ang 3 niyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Brenda nang mabasa ang nakasulat sa likod ng damit ng triplets. Will you marry me again, my queen? Biglang sumulpot si Alvaro sa harapan ni Brenda at lumuhod habang nakabukas ang isang red velvet box sa harapan niya. Yes, of course I will marry you. Alvaro, my king. Kahit ilang beses pa, pakakasalan pa rin kita. Masayang sagot ni Brenda at niyakap ng mahigpit ang asawa. Ang laman ng 3 box ay necklace, bracelet at earrings. Ang singsing ay si Alvaro na ang nagsuot sa daliri ng asawa. I love you so much, Brenda. Ikaw ang nagpabago sa akin at ikaw ang reyna ng buhay ko. Thank you for changing me. Mahal na mahal din kita, Alvaro. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Group hug! Panabay na sigaw ng triplets na sina Ava, Avi at Avia. Group hug! Sabay din nasabi ng mag-asawa. Masayang nagyakap ang pamilya nila. Makalipas na ang 2 buwan ay muling ginanap ang kasal ni na Brenda at Alvaro. Simple wedding lang yun at tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang nila ang imbitado. Sa isang beach resort nag-honeymoon ng mag-asawa, habang ang kanilang mga anak ay nasa pangangalaga ng mga magulang ni Alvaro. Sabay na pinagmasdan ng mag-asawang Alvaro at Brenda ang papalubog na araw. Mahigpit ding niyakap ni Alvaro si Brenda mula sa likuran nito. Hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisip na magiging akin ka ng tuluyan, wifey. Kapag naaalala kong ginawa mo nun sa kasal natin, gusto ko na lang ikulong ka sa kwarto natin at angkinin na paulit-ulit. Akala ko talaga ng mga oras na yun, naagaw ka na sa akin. Mabuti na lang talaga, patay na patay ka sa kagwapuhan ko. Biro ni Alvaro sa asawa. Tss, ang yabang mo talaga. Hindi ako patay na patay sa'yo, no? Naaawa lang naman ako sa'yo eh. Baka hindi ka mabuhay na wala ako. Sakay at pangaasal naman ni Brenda sa mister. Ah, ganun pala ha. Naawa ka lang pala sa akin. Tignan natin kung makakalakad ka pa bukas. Napatili si Brenda nang kubabawan siya ni Alvaro at sunggaban ng halik sa labi.
Ang halik na yon ang naging mitya upang pagsaluhan ng mag-asawa ang kanilang wagas na pagmamahalan. Makalipas ang isang buwan ay sinurpresa ni Brenda si Alvaro at ang buong pamilya ranchero sa isang magandang balita. I'm pregnant. Masayang balita ni Brenda sa lahat. What? You're pregnant, wifey? Nauutal na tanong ni Alvaro sa asawa. Oo, hubby. Sa wakas ay masusundan na rin ang triplets natin. Yes! Yes! Magiging tatay na ulit ako. Hindi magkamayaw sa saya na samgit ni Alvaro. Halos tumulo na ito sa saya. Hoy, para kang baliw dyan. Saway ni Brenda dito. Niyakap ng mahigpit ni Alvaro si Brenda. Salamat aking Reyna. Mahal na mahal kita, kasama ng anak natin, at ng bagong miyembro ng ating pamilya. Mahal na mahal din kita, aking hari. Kayo ng mga anak natin ng aking lakas. Simula nang ikasal sila hanggang ngayon, ay mas lalo pang minahan ni na Brenda at Alvaro ang isa't isa. At makalipas ang 9 na buwan ay isinilang na ang bagong anghel sa pamilya nila. Hindi nagkamali ng pagsugal si Brenda sa lalaking womanizer noon, pero loving daddy and loving husband na ngayon. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.